Hello po, Ma'am Rain. Isang mahangin na gabi noong taong 1982, sa tahimik na bayan ng Antimonan, Quezon, nagsimula po ang kwentong matagal ko nang itinagong lihim. Sa edad ko pong lampas 70 na ngayon, marami na akong napagdaanan. Pero may isang kabanata sa buhay ko na hindi ko kailanman malilimutan. Isa pong alaala ng isang pag-ibig na hindi ko dapat pinanghawakan. Pero kailanman ay hindi ko rin pinagsisihan. Ako po si Ana, hindi ko tunay na pangalan. Sa aking kabataan, isang simpleng babae lang ako. Hindi katangkaran, hindi rin kasing ganda ng mga artista sa sine. Pero sabi nila, maganda raw ang ngiti ko. Lumaki ako sa isang pamilyang hindi mayaman pero sapat ang kinakain sa araw-araw. Marunong akong magtiis, marunong akong maghintay. Dalawang bagay na akala ko noon ay sapat para sa isang masayang buhay may asawa. 22 ako nang ikinasal kay Daniel. Noong una, parang pangarap ang lahat. Magkasama naming binuo ang aming tahanan. Puno ng pangarap, mga pangakong hindi maghihiwalay, hindi maglolokohan, at higit sa lahat, hindi magpapabaya sa isa't isa. Mahal na mahal ko po siya. At sa bawat araw na lumilipas, lalo kong pinatunayan sa sarili ko na tama ang naging desisyon kong pakasalan siya. Ngunit tulad ng maraming kwentong hindi natatapos sa happily ever after, ang amin ay nagsimulang gumuho nung dumating ang aming unang anak. Sa una, akala ko normal lang ang pagiging mas tahimik ni Daniel. Nagsimula kasi siyang magtagal sa trabaho, madalas pagod, at kung minsan pa nga, hindi na umuuwi sa tamang oras. Sabi ko sa sarili ko noon, baka kailangan niyang mag-adjust sa bagong responsibility niya bilang ama. Pero kasi, habang tumatagal, lumalayo siya. Hindi ko alam kung anong mali ko. Pero para bang may hinanakit siya sa akin na hindi ko naman maintindihan. Hanggang isang gabi, nagbalik siya ng lasing. Hindi ko pa siya nakitang ganoon noon. Namumula ang mukha, mabigat ang mga hakbang, at puno ng galit ang mga mata. Ano bang ginawa ko, Daniel? Tanong ko nun, at imbis na sumagot siya, hinawi niya ako at dumiretso sa kwarto. Sinundan ko siya. Nagbabaka sakaling makausap ko ng maayos. Pero sa halip na sagot, isang malakas na sigaw ang ibinalik niya sa akin. Tama na, Ana. Ang kulit mo. Isa ka pang istorbo. Para pong binagsakan ako ng langit at lupa. Hindi ko alam kung ano ang kasalanan ko. Pero simula noong gabing yon, nagsimula akong matakot sa kanya. Hindi ko na siya makilala. At sa sumunod ng mga buwan, ang takot na yon ay unti-unting naging sugat sa katawan. Isang gabi, isang suntok. Kinabukasan, isang sampal. Hanggang sa masanay na lang ako. Hanggang sa tanggapin ko na lang na siguro ito ang buhay na nakalaan sa akin. Hanggang isang gabi, hindi ko na kinaya. Nagtungo ako sa tabing dagat. Ang paborito kong lugar noon pa man. Gusto ko lang huminga. Gusto ko lang makalimutan ang sakit kahit saglit. Hindi ko alam kung bakit pero para bang may nagtulak sa akin papunta ron. Parang may humihila sa akin palayo sa tahanang hindi na tahanan. At may nakita ako doon. Isang lalaki. Nakatayo malapit sa tubig. Nakatingin sa akin na parang matagal niya na akong hinihintay. Elias. Pakilala niya. Napakurap ako. Hindi ko alam kung paano siyang nandoon o bakit may kakaibang lamig akong naramdaman nang makita ko siya. Pero sa mga mata niyang kulay bughaw, may isang bagay akong nakita. Isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman. Kapayapaan. Hindi ko pa alam noon pero ang gabing yon ang magiging simula ng isang lihim na hindi ko kailanman naisip na itatago sa buong buhay ko. Noong gabing yon, habang nakatayo ako sa tabing dagat, hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko.
Para na naman kasing may kung anong humihila sa akin palapit sa estrangherong lalaking nagpakilalang si Elias. Hindi ko po siya kilala ha, pero sa isang iglap, pakiramdam ko parang matagal nang may ugnayan sa amin. Hindi ka dapat nandito nang mag-isa. Aniya, malamig ngunit malambing ang tinig. Napangiti ako nun, kahit ramdam ko pa ang kirot ng pasa sa pisngi ko. Hindi ako natatakot na mag-isa rito. Mas natatakot pa nga akong pumunta sa bahay kaysa sa dagat. Napansin ko ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon niya. Parang biglang lumalim ang tingin niya sa akin. Hindi siya sumagot, pero naramdaman kong nauunawaan niya ang ibig kong sabihin. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ako nagdalawang isip na kausapin siya. Sa loob ng maikling sandali, para akong nakahanap ng kakampi. Noong gabing yon, nagkwentuhan kami. Hindi ko nga namalayan ang paglipas ng oras. Sa unang pagkakataon matapos ang napakatagal na panahon, parang naramdaman kong may nakinig sa akin. Yung hindi lang basta nakinig, kundi tunay na nakaunawa. Bakit mo ako kinakausap? Tanong ko. Bahagyang natawa si Elias, pero may lungkot sa likod ng kanyang ngiti. Dahil kailangan mong may makinig sa'yo. At doon na nga po nagsimula ang lahat. Simula noon, palagi ko nang hinahanap ang sarili ko sa tabing dagat tuwing gabi. Hindi ko alam kung bakit pero tuwing nandoon ako, sigurado akong darating si Elias. Lagi siyang naroon, nakatayo sa parehong lugar, parang isang bantay na hindi ako hinahayaang mapahamak. Sa kanya ko unti-unting naibuhos ang lahat ng sakit na kinikimkim ko. Ang pagod, takot, galit, lahat ng yun, binuhos ko sa mga pag-uusap namin. At sa hindi ko na malayang paraan, naging mahalaga siya sa akin. May mga gabi na hindi na ako umiiyak. May mga gabi na mas marami na akong tanong sa kanya kaysa sa buhay ko. Pero kahit kailan, hindi siya sumagot ng buo. Parang laging may itinatago. Ikaw ba, Elias? May pamilya ka ba? Tanong ko minsan, habang pareho kaming nakaupo sa buhanginan. Napatingin siya sa malayo, sa dagat na parang walang katapusan. Matagal bago siya sumagot. Wala na. Wala na? Tumango siya. Matagal na silang wala. Nasa na sila ngayon? Lumingon siya sa akin. At sa unang pagkakataon, parang may bumigat sa pagitan namin. Hindi mo maintindihan, Ana. Gusto ko pa sanang magtanong pero parang may kung anong nagsasabi sa akin na wag nang ipilit. Sa loob ng ilang buwan, patuloy ang lihim naming ugnayan. Alam kong mali. Alam kong kahit anong anggulo ang tingnan, hindi tama ang ginagawa kong to. Hindi ko kailanman niloko si Daniel. Pero sa tuwing kasama ko sa Elias, ramdam kong may isang bagay sa akin na muling nabuhay. Ngunit ang hindi ko alam, napapansin na pala ni Daniel ang pagbabago ko. Alam mo, parang may kakaiba sa'yo nitong mga araw. Bulalas niya isang gabi. Napatigil ako sa paghuhugas ng plato. Anong ibig mo sabihin? Lumapit siya. Pinagmasdan ako ng matalim. Dati, para kang basang sisiw sa harapan ko. Laging takot, laging umiiyak. Pero ngayon, ngumiti siya ng mapait. Para kang may iniingatang sikreto. Napalunok ako. Ha? Ano namang sikreto ang pwedeng itago ng isang tulad ko? Humakbang siya palapit. Dinama ang baba ko ng kanyang daliri. Akala ko magpapakita siya ng lambing. Pero sa isang iglap, hinigpitan niya ang hawak. Napasinghap ako. Huwag mo akong gawing tanga, Ana. Hindi ko alam kung paano niya nalaman.
Pero naramdaman kong nagsisimula na siyang magduda. At alam kong kapag nagsimula na siyang maghinala, hindi niya ako titigilan hanggat hindi niya nalalaman ang totoo. Nasa panganib na ako. Nasa panganib na kaming dalawa ni Elias. Simula po nung magsimulang maghinala si Daniel, nag-iba na ang kilos niya. Hindi na lang siya basta galit. Para bang lagi na siyang nagmamasid. Nag-aabang ng pagkakataong mahuli ako sa isang pagkakamali. Sa bahay, lalo siyang naging marahas. Kahit maliliit na bagay, nagagalit siya. Kapag hindi niya nagustuhan ang sagot ko, tinutulak niya ako palayo. Minsan, sa harap pa mismo ng aming anak. Pero hindi ko magawang umalis. Hindi ko alam kung saan pupunta. At hindi ko rin kayang iwanan ang anak ko sa isang katulad niya. Isang gabi, hindi ko na kinaya. Tumakas ako palabas. Dinala ng mga paa ko ang sarili ko sa tabing dagat. Sa tanging lugar kung saan ko nararamdamang ligtas ako. At doon ko siya muling nakita. Si Elias, nakatayo sa parehong lugar. Parang isang anino ng nakaraan na naghihintay lang sa akin. Nang makita niya ako, agad siyang lumapit. Kita sa mukha niya ang pag-aalala. Ana, anong nangyari? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sa unang pagkakataon, humagulgol ako sa harapan niya. Niyakap ko ang sarili ko ng parang bata. Habang paulit-ulit kong sinasabi ang parehong tanong na matagal nang bumabagabag sa isipan ko. Bakit? Bakit niya ako ginaganito? Ano bang kasalanan ko? Niyakap ako ni Elias. Isang yakap na hindi mapagsamantala, hindi mapanakit. Isa lang yung yakap na gustong iparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa. Habang nakapikit ako, naramdaman kong parang humigpit ang hawak niya sa akin. At noon ko lang napansin ang kakaibang lamig ng kanyang balat. Ana, bulong niya, mas mahina kaysa sa hangin sa paligid namin. Napatingin ako sa kanya. Sa sandaling yon, napansin ko ang isang bagay na matagal ko nang dapat napansin. Ang mga mata niya, hindi lang basta asul. Parang hindi sila tunay na mata. Para silang tubig na gumagalaw. Parang kailaliman ng dagat na hindi mo matanaw ang dulo. Napaurong ako. Biglang kinabahan. Elias, sino ka ba talaga? Tumingin siya sa akin. At sa unang pagkakataon, napansin ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi mo pa ba alam? Napailing ako. Anong ibig mong sabihin? Napabuntong hininga siya. Saka inilayo ng bahagya ang sarili. Doon ko lang napansin kung gaano siya kapayapa sa harapan ko. Hindi siya gumagalaw ng normal. Hindi rin siya humihinga ng tulad ng isang tao. At noon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko ang isang bagay na nagpabago sa lahat. Ang anino ni Elias, wala. Halos malaglag ako sa buhangin sa nakita ko. Napapikit ako ng mariin. Nagbabaka sakaling panaginip lang ang lahat. Pero nang muling dumilat ang mga mata ko, nandun pa rin siya. Ang kanyang presensya ay parehong pamilyar at hindi dapat totoo. Elias, ano ka? Saglit siyang hindi sumagot. Parang iniisip kung dapat ba niyang sabihin ang katotohanan. Pero sa huli, dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Isa akong engkanto, Ana. Halos hindi ako makahinga. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Takot? Gulat? Pagkalito? Lahat yata ng emosyon ay naglaho sa loob ko. Anong ibig mo sabihin? Napatingin siya sa dagat.
Muling nagpatuloy. Hindi ako kabilang sa mundong to. Isa akong tagapagbantay ng bayang ito. Matagal na. Mas matagal pa kaysa sa inaakala mo. Matagal na kitang pinagmamasdan. Noon pa man, nararamdaman ko na ang sakit na dinadala mo. Pero hindi ako maaaring makialam. Hindi ko dapat to ginawa. Napatingin ako sa kanya. Nanginginig ang katawan ko sa hindi ko maipaliwanag na damdamin. Kaya ka palaging nandyan? Dahil bantay ka? Tumango siya. Oo. Pero higit pa ron. Dahil gusto kitang tulungan. Dahil kahit hindi dapat, Ana, minahal kita. Napasinghap ako. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko alam kung paano ako dapat tumugon. Pero bago ko pa masabi ang kahit na ano, may narinig kaming kaluskos mula sa likuran. Paglingon ko, nakita ko si Daniel. Nakatayo siya ilang metro lang ang layo. At sa mukha niya, hindi ko nakita ang galit. Mas matindi ba ron? Puot? Hinagpis? Lahat na. At ngayon, sigurado akong hindi na lang ako ang nasa panganib. Nang makita ko si Daniel na nakatayo hindi kalayuan sa amin, biglang nanlamig ang aking katawan. Ma'am Rain, para pong bumagal ang oras. At sa isang iglap, alam kong wala akong matatakbuhan. Ang lalaking matagal ko nang kinakatakutan ay narito na. Pinagmamasdan ako at alam kong hindi ito matatapos ng maayos. Nakita ko ang dahang-dahang pag-ipit ng kanyang mga kamao. Ang unti-unting pagngingit-ngit ng kanyang mga ipin. Hindi na ito ang Daniel na una kong minahal. Hindi ko na siya kilala. Ano to, Ana? Malamig ang kanyang boses. Pero alam kong sa ilalim ng mapanatag na anyo, may naglalagablab na galit. Napalunok ako. Pilit na nilalabanan ng takot sa dibdib ko. Daniel, hindi mo iniisip ang tama. Huwag mo akong gawing tanga! Sigaw niya. Isang sigaw na naging dahilan upang umatras ako ng bahagya. Napalingon ako kay Elias. Nananatili lang na nakatayo. Tahimik, pero alerto. Hindi ko alam kung bakit hindi siya nagsasalita. Pero alam kong hindi ito dahil sa takot. May kung anong pwersa sa loob niya na pumipigil sa kanya. At ramdam ko yon. Matagal na akong may nararamdaman. Patuloy niya Daniel, hindi inaalis ang titig sa akin. Matagal ko nang alam na may tinatago ka, Ana. Alam kong may iba ka nang kinikitang lalaki. Nag-init ang mukha ko. Hindi dahil sa hiya, kundi sa galit. Alam kong wala akong ginawang masama. Wala akong nilabag. Ang tanging kasalanan ko lang naman ay hanapin ang pahingang hindi ko na matagpuan sa kanya. Daniel, hindi kita niloko. Matapang na sabi ko, kahit nanginginig pa ang boses ko. Hindi ako tulad ng iniisip mo. Huwag kang magsinungaling. Itinuro niya ako gamit ang nanginginig niyang kamay. Kitang-kita ko kayong magkasama. Dito pa mismo. Anong akala mo? Hindi kita susundan? Akala mo hindi ko malalaman? Tinignan ko si Elias. At sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng matinding kaba para sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang kayang gawin ni Daniel. Kung kaya niya akong saktan, wala akong duda na kaya niya ring saktan si Elias. Pero si Elias, hindi ko pa rin alam kung hanggang saan ang tunay niyang kakayahan. Aalis na ako. Biglang sabi ni Elias. Malalim ang boses. Alam kong hindi siya natatakot. Pero naiintindihan niyang hindi dapat lumala ang sitwasyon. Humakbang siya palayo. Pero bago pa siya makaalis, humarang si Daniel. Sa tingin mo makakaalis ka lang ng ganun? Mariing hinawakan ni Daniel ang braso ni Elias. Pero sa isang iglap, napaatras siya na parang nakuryente.
Nakita ko ang bahagyang pamumutla ng mukha ni Elias. Ramdam ni Daniel ang kakaibang puwersang bumalot sa katawan niya. At doon ko po nakita ang tunay na takot sa mga mata ng asawa ko. Hindi takot sa pagtataksil, kundi takot sa isang bagay na hindi niya maipaliwanag. "Ano ka?" tanong ni Daniel, paatras habang ang kanyang kamay ay parang nasusunog sa hindi nakikitang apoy. Napatigil si Elias. Hindi siya sumagot pero sa titig niya kay Daniel, alam ko may sinabi siyang hindi naririnig ng aking pandinig. Lumakas ang ihip ng hangin sa paligid namin. Napaatras ako, habang ang mga dahon ng mga puno sa tabing dagat ay nagsimula ng magkalusog-lasog. May kung anong nagbago sa hangin. Si Daniel, na kanina ay puno ng galit, ay biglang napuno ng pangamba. "Aalis na ako," ulit ni Elias. Pero sa pagkakataong to, parang hindi lang yun pakiusap. Parang yun isang utos. At bago pa makasagot si Daniel, biglang naglaho si Elias sa harapan namin. Parang usok na dinadala ng hangin. Hindi nagsalita si Daniel buong magdamag. Umuwi kami ng tahimik, pero ramdam ko ang tensyon sa bawat galaw niya. Alam kong may gumugulo sa isipan niya. Hindi tungkol sa akin, kundi sa lalaking nakita niya. At alam kong hindi niya to palalampasin. Sa loob ng bahay, nanatili akong tahimik. Tulog na ang anak namin at kaming dalawa lang ang natira sa sala. Doon, sa ilalim ng madilim na ilaw, tumitig siya sa akin. "Siya ba talaga ang dahilan kung bakit nagbago ka?" Tanong niya. Mas mahina na ang boses niya ngayon. Hindi ako sumagot. Alam kong kahit anong sabihin ko, may duda na sa kanya. Kaya nagpa siya akong hindi magsalita. "Hindi mo alam kung anong pinasok mo, Ana. Kung sino man yung lalaking yan, hindi siya tao." Napalunok ako. Hindi ko inaasahang masasabi niya mismo ang bagay na matagal ko nang iniisip. Pero sa isang banda, totoo naman. At ngayon, alam kong mas lumala na ang sitwasyon. Dahil hindi lang ako ang natatakot ngayon. Si Daniel mismo ay nakadama na ng takot. At kapag natatakot ang isang tulad niya, hindi niya ako hahayaang makatakas. Alam kong susubukan niyang alamin ang katotohanan. At alam kong hindi yan magtatapos ng maayos para sa aninman sa amin. Simula po ng gabing yon, hindi na ako muling lumabas ng bahay nang hindi nagdadalawang isip. Alam kong binabantayan na ako ni Daniel. Hindi lang dahil sa selos, kundi dahil sa takot na bumalot sa kanya nang makita niyang biglang naglaho si Elias sa harapan namin. Kahit wala siyang sinasabi, ramdam kong may ginagawa siyang paraan para alamin kung sino o ano si Elias. At ako, hindi ko alam kung paano ko lalaban. Naging mas malamig ang mga sumunod na araw. Hindi ko na nararamdaman ang dating init ng araw sa aming tahanan. Parang nakakulong ako sa isang selda. Nag-aabang kung kailan muling sasabog si Daniel. Isang gabi, napansin kong huli na siyang umuwi. Nakatulog na ang anak namin. At ako naman, nag-aabang pa rin sa pagkainan. Hindi ko alam kung bakit ko pa siya hinihintay. Pero siguro, bahagi pa rin ng sarili ko ang umaasa na may natitira pang pagmamahal sa pagitan namin. Nang dumating siya, hindi siya nagsalita. Ni hindi nga siya tumingin sa akin. Tumiretso siya sa kwarto namin. At ilang saglit lang, narinig ko ang lagitik ng kanyang drawer na binubuksan. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan ko. Pero nagdesisyon akong silipin siya. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto ng kwarto. At sa maliit na awang, nakita ko ang hindi ko inaasahan. Hawak ni Daniel ang isang itim na bote. Isang uri ng albularyong gamit. May tila langis na laman. Sa kabilang kamay naman, may hawak siyang punit-punit na papel. At sa gitna nito,
Isang lumang larawan ng isang lalaking may matalim na tingin. Nanlaki ang mga mata ko. Si Elias yun. Sa larawan, mas bata siya. Pero hindi nagbago ang kanyang anyo. Para siyang hindi tumatanda. Doon ko nakumpirma. Hindi lang basta naghihinala si Daniel. May nalaman siya. At may binabalak siya. Sa sumunod na araw, nagpilit akong kumilos na parang walang nangyari. Alam kong hindi dapat malaman ni Daniel na alam ko ang ginagawa niya. Kailangan kong makita si Elias. Alam kong delikado. Pero kailangan kong marinig mula sa kanya kung ano talaga ang nangyayari. Nang sumapit na ang hating gabi, sinigurado kong tulog si Daniel bago ako lumabas ng bahay. Nilakad ko ang pamilyar na daan patungong tabing dagat. Pilit na tinatanggal ang kaba sa dibdib ko. At doon, sa ilalim ng buwan, naroon siya. Ana, mahina niyang sabi. Mabilis akong lumapit sa kanya. Elias, alam na niya. Alam na ni Daniel na hindi ka tao. Tumitig siya sa akin. Kita ang lungkot sa kanyang mga mata. Alam ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Kung paano niya nalaman o kung bakit parang wala lang sa kanya. Elias, kailangan nating may gawin. Hindi ko alam kung ano ang balak ni Daniel pero sigurado kong hindi yun maganda. Bahagyang nagdilim ang ekspresyon niya. Alam kong gagawa siya ng paraan. Humakbang siya palapit. Marahan niyang hinawakan ang kamay ko. Isang marahang init ang bumalot sa akin. Hindi ito katulad ng pakaramdam kapag kasama ko si Daniel. Ang init na Elias, mapayapa, hindi mapanganib. Ana, gusto na kitang ilayo. Gusto kong dalhin ka sa isang lugar na hindi ka na niya mahahanap. Ikaw at ang anak mo. Nanatili akong tahimik. Ito ba ang sagot sa lahat? Ang tumakas? Hindi ko na namalayan na may luha nang bumabagsak sa pisngi ko. Ana. Malambot ang tinig ni Elias. Parang hangin na dumaan lang sa pagitan namin. Ana, mahal kita. Napapikit ako. Hindi ko alam kung paano at kailan nangyari ito. Pero ramdam ko rin to. Ramdam kong minahal ko rin siya. Higit pa sa dapat. Pero may isang bagay akong alam. Hindi kita pwedeng piliin, Elias. Marahang bumitiw siya sa kamay ko. Hindi siya nagalit. Hindi siya nagtanong. Tinanggap niya ang sagot ko. Kahit hindi ko pa lubusang naiintindihan ang dahilan. Ngumiti ako kahit pa may sakit sa loob ko. Dahil hindi tayo para sa isa't isa. At bago pa siya makasagot, narinig namin ang isang putok ng baril. Sa isang iglap, bumalik ako sa realidad. Tumakbo ako pabalik sa bahay. Hindi alintana kung kasama ko pa si Elias o hindi. Pagkarating ko sa pintuan, nakita ko si Daniel. Hawak pa rin ang baril. Nakatayo sa harapan ng kama ng aming anak. Mabilis akong lumapit. Itinulak siya palayo. Anong ginagawa mo? Nagangat siya ng tingin. Puno ng galit. Pero sa ilalim nun, may takot. Hindi ko hayaang makuha niya kayo. Napahawak ako sa dibdib ko. Pinipilit huminga ng maayos. Daniel, ano bang iniisip mo? Lumingon siya sa akin. At sa isang iglap, iniuma niya ang baril sa akin. Napalunok ako. Akala ko wala nang natira sa kanyang pagmamahal. Akala ko wala na siyang awa. Pero bago pa niya makalabit ang gatilyo, isang malakas na hangin ang sumabog sa loob ng bahay. Biglang nagdilim ang paligid. Si Elias. Napaatras si Daniel. Nanginginig ang kamay.
Ano to? Hindi sumagot si Elias. Tumayo lang siya sa pagitan namin. Tahimik, pero puno ng kapangyarihan. Sa isang iglap, parang hindi na siya ang Elias na nakilala ko. Ang anyo niya ngayon ay parang usok na hindi mo mahawakan. Isang anino na hindi ko maunawaan. At sa isang iglap, napasigaw si Daniel. Tinakpan ng kanyang mga mata na parang may nakikita siyang hindi ko nakikita. Napaluhod siya sa sahig. Hindi na makapagsalita. At sa sandaling yon, alam kong tapos na. Umaga na nang umalis si Daniel sa bahay. Hindi ko alam kung ano ang nakita niya kay Elias. Pero mula noon, hindi niya na ako muling ginalaw o kinausap. At sa isang linggong lumipas, natanggap ko ang papeles ng annulment. Wala nang laban, wala nang sigawan. Tapos na. At sa Elias, hindi ko na siya muling nakita. Lumipas ang maraming taon. Ang anak ko ay may sarili ng pamilya. Ako naman, nag-iisa na lang sa bahay na dati kong tiniran kasama si Daniel. Isang gabi, habang nakaupo ako sa labas, naramdaman kong may ibang presensya sa paligid. Napangiti ako. Matagal kang nawala. Bulong ko. At sa simoy ng hangin, narinig ko ang boses na matagal ko nang hindi naririnig. Hindi kita iniwan. Napangiti ako. Kahit may luhang pumatak sa mata ko, alam kong totoo yon. Kahit hindi siya para sa akin, hindi niya ako iniwan. Kailanman. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at mag-subscribe. Hello po sa mga subscribers ko at welcome po sa mga bago kong subscribers. Kamusta po kayo? Sana po nasa maayos kayong kalagayan. Kumain po kayo sa tamang oras at lagi po sana kayong mag-iingat. Have a nice day po sa inyong lahat. Hanggang sa muli!